Sabihin nyo nga na dumikit kasi siya sa may mapa, hindi yung hindi siyang ano. Ang araw ay lumulubog na. Dahil dyan, meron kang isang pitik. Ang daming windmill. Kita nyo ba? Laging mayroong umagang kay ganda. Kayo ngayon ay nanonood ng Taiwan Tip to Tip. Isang bagong bike touring series na naman ng mga bugoy na bikers outside the Philippine Islands. Ngayong season na to, samahan nyo kami magbike mula sa pinakailalim hanggang sa pinaka-norte ng Taiwan. Kaya tutok lang kayo weekly every Monday, 7pm para makasama kayo sa bike touring adventures namin. Okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng major sponsors na sina Bikery Bicycle Lifestyle, Built Cycles, Courier, Papsis HQ, Poor Life Choices, at MKS Pedals. Ayos ba? Kung mahilig kayong mag-accessorize ng inyong bikes, magkakasundo tayo nila Bikery dyan. Founded by Pam and Patoys, nagbebenta sila ng bike parts and accessories na sila mismo yung nag-curate. Sa grupo namin si Gilson yung suki dito at yung bike niya, ganyan-ganyan yung aesthetics ng Bikery. So kung trip nyong magbike with style, visit Bikery Bicycle Lifestyle. Dito sa Papsis, merong bikes, cafe at music. Nag-start sila sa bike services at coffee hanggang sa lumago ito into a full-blown cafe. At ngayon nagkakaroon din sila ng music events na may tumutugtog ng mga sikat na banda. At yung gamit kong Manny El Peblito dito sa Taiwan, sa kanila din galing yan. Kaya check out nyo yung branches ng Papsis, links in the description down below. Welcome sa episode 11 ng Taiwan Tip to Tip. Last episode ay nagbike tayo sa napakahabang Hofang Bike Path, kung saan tumawid tayo sa napakahabang tulay at napakahabang tunnel na bike lane para makarating lang sa bayan ng Josha. Ngayon naman ay itutuloy pa rin natin ang bike ride na to papunta ng Hsinchu para makapag-side trip sa napakagandang offshore wind farm dito sa Miaoli County. Okay, nandito tayo ngayon sa Pagudpud, kung nasaan ang mga napakadaming windmill. At kahit nanggaling kami sa lugar na may malalaking electric fan, kulang pa rin yan para palamigin yung ulo ng mga nag-aaway na pangyo. May nag-away na naman? Oo, at mas mabigat to dun sa hidwaan namin ni Marlo. So sit back, relax, watch the show. At suntukan na to, mga pangyaw. Ayan na, after mag-family mart, sabak na naman. Inip ng mga pungyo. Wala nang lakas ang padyak. Ito nagagawa ng 7th day ng pagbabike. Tama, di ba? Pang 7th natin to. Pang 6 ba? Pang 7? 6! 7! 6, di ba? O, pang 6 na biking day. Ayaw na namin. Naumay ng mga pungyo. Quang quang. Quang 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 quang. Quang 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 quang. Quang 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 quang. So long this road. Nakakaumay na tong highway. It's so boring. Ang daming windmill. Kita nyo ba? Laging mayroong umagang kay ganda. Sikat ng araw. Ang sunog na mga puno. Kala mo ha. Grabe init. Dahil nakakaumay na tong highway at may mas scenic route naman na coastal road, sinuggest ni Gilson na sadyain na namin yung bayside na kalsada. Bike route siya. Seaside talaga. So kitang-kita yung windmills. Ganda gagi. Oys, Gusto niyo mag-seaside? pwede ba tayong dumaan ng dagat? Nung sinasuggest yun ni Gilson, wala naman nag-object, kaya rekta agad kami papunta sa dagat. Siguro dahil lahat kami ay lutang na at naghahanap na lang ng excuse para makapagpahinga na naman.
Tsaka sinong tatanggi sa view ng dagat na may windmills dito sa Taiwan. Wow! Kung si Father Bad nga tumigil dito eh, paano pa kaya kayong mahihinang nilalang, di ba? Ang laki eh! Tanggap na namin na gagabihin talaga kami, so might as well sulitin na lang namin tong side trip na to. Kasama tayong wild boy. Hindi namin kaya yung ginagawa ni Sam, kaya humanap kami ng ibang daan para makapunta sa beach. Dito? Pwede ba dito? Grabe, lambot ng buhangin. Parang hirap dyan ah. Okay, nandito tayo ngayon sa Pagudpud sa Ilocos, kung nasaan ang mga napakadaming windmill. At mamaya ay hindi na namin alam kung anong oras kami makakarating sa bahay. Gabi ng lagim. Dahil pinili naming mamasyal kesa makauwi ng maaga. At kami pagod na, uhaw na uhaw. Gusto na naming maligo, gusto na naming matulog, kumain, mag-cellphone, mag-upload sa Instagram. Pero nangingibabaw pa rin ang dugong pasyal. Kaya yan. Baka lumubog tayo dito ah. Tignan nyo, nagbabike kami sa buhanginan. Kaya pa ng mga gulong namin. Medyo makapit lang pero kaya pa naman. Medyo mahirap lang magbike sa beach kasi mabilis lumubog yung gulong sa buhangin. Tsaka lahat kami bakal yung bike. Sa mga hindi nakakaalam, mabilis kalawangin ang bakal pag naanggian ng tubig alat. Pero wala na kaming pake doon. Ang importante, nakita namin tong lugar na to in person. Tingnan itong mga itik na to. Yeah, kalawang ang bike. Yeah. Dito napapasok yung skills ni Jilson Chu, master photographer. Yung bike ko, ang ganda. Wow. Maganda raw mag-drone dito kasi maganda na yung tama ng ilaw sa mga tao. Nagkakaroon daw ng mahabang anino yung subject kaya maganda sa photo. Shoot kami ng drone footage. So, in-instruct kami ni Jilson na magbike lang ng paikot-ikot dito sa beach. Siya na daw bahala kumuha ng drone footage at photos. Kaya eto yung ilan sa mga kuha niya. Ganda. Eto din yung mga ilan sa kuha niya na meron nung mahabang shadows na sinasabi niya. Galing. Habang busy sila nagpipictorial ng mga bike, umupo muna ako kasi super sakit na ng paa ko gawa ng cycling shoes na suot ko. Aray. Aray. I'm so tired. 45 kilometers. Oo nga raw eh. Saan na ba tayo nakatutok? Dito tayo ngayon no. Facing siya ng Guangzhou, mga China provinces. Tinumbok mo yan. China na. Ito pala yung finished product ng bike pictorial nila with Jilson. Check nyo din yung mga Instagram nila, pinost ata nila yan eh. Message nyo na din yung mga pangyo kung interesado kayo kung anong pyesa yung mga pinaglalagay nila dyan sa mga bike nila. At dyan nagtatapos ang episode ni Pao Dilanggale. Biyahe ni Pao. Okay, babounce na kami dito. Tapos na ang side trip. Meron pang 50 kilometers away para makauwi. Let's get out of here. Ang problema ko lang, paano ko aalisin yung bike ko dito sa bato-bato? Mahirap maglakad ng naka-cleat shoes kasi madulas. At pag natapilok ka dito, considered as DNF ka na dahil for sure mapipilayan ka. Paano ako dadaan dito? Galing oh. Trail runner. Ayo. Kaya basa pa natin. Buti na lang tinulungan tayo ni Sam.
Siya lang ata yung naka-sneakers sa buong ride na to kaya mas comfy yung sapatos niya. Tumungo tayo. Okay. Ikaw sa likod, ako sa harap. 1, 2. Ingat ha kasi ang hirap din maglakad gamit yung sapatos ko eh. Gets. Aray ko. Ay, sorry. Tsaka nung time na to nanonood ata si Sam ng Physical Asia sa Netflix. So doon ata galing yung lakas niya for today's video. 27 kilos tong bike ko kinarga niya ng ganun-ganun lang. Aray. Ow. Tanggal muna sapatos kasi mahirap. Yan. Easier. Hindi na madulas. Wait lang, magsasapatos lang, Mi. Tinanggal mo? Hindi mo makalakad eh. Kasi side trip ba? Uy, ingat ha, malaglag yan. Lahat kami matitigas ang mga muka kaya lahat kami nakinabang na sa pambihirang lakas ni Sam. Siya na yung naging porter namin. Porter. Nagakamada. Sam Porter Bridges. Pause si Sam. Baka loko kayo. Sam, anong gusto mong dinner? Dinner's on me. Wow. Mga 10 onigiri. 初めての日本バイクツアーでは MKS ガマを使っていました。長野の山道から東京の街中までこのペダルと一緒に走りました。実際にこのペダルが作られているところも見て、さらに安心して使えるようになりました。丈夫な日本製ペダルを探しているなら、ぜひ MKS ペダルを試してみてください。 Ano daw? Quality bike parts meron sa Built Cycles niyan. Nagpa-bike wash, tune-up, overhaul, and maintenance din sila sa lahat ng klase ng bikes. At maganda yung customer service nila. Magaling yung mga mekaniko at mabait yung mga staff. At huwag kayong mahihiyang dumalaw, welcome lahat dito, mapa-newbie bikers or seasoned cyclists. Kaya visit the branches of Built Cycles, links in the description down below. Ito na, uwi na talaga kami. Wala nang side trip. Matapos namin masagad yung pathway sa tabi ng dagat, bumalik na kami sa highway. As in mahabang highway Western Coast Expressway nga ata yung tawag nila dito At pwede ang bike dito meron silang maliit na shoulder for bikes. Pero every now and then nakakapasok din kami sa mga bayan-bayan. At dito ako natutunan na dito pala sa Taiwan, meron din palang mga kotseng nagbabanggaan. Hello! What happened? Ewan ko lang kung uso din ba dito yung road rage kagaya nung meron tayo sa Pilipinas. Sir, you can park there. Wow! May tren Nandito na kami sa Sunset Highway. Hindi ko alam kung malayo pa kami. Sa pedal lang ng pedal. Kadalasan sa mga bike touring namin, hindi namin natatansya kung saan kami aabutan ng magic hour. Gaya na lang nung time na to. Ang malas lang kasi nung feeling na maganda sana yung sikat ng araw pero parang dinadaanan lang namin siya. Nasa expressway pa rin kasi tayo niyan. Walang kahit anong tindahan, kalsada lang. Kailangan lang namin tagusin tong mahabang kalsada na to para makalusot dun sa susunod na bayan. So yung sunset, kahit gaano siya kaganda, parang nagiging constant reminder na lang siya na gagabihin na kami. Gagabihin na kami. For sure. Maayong gabi sa inyong tanan. Pero paglampas namin ng tulay, chinek namin yung mapa at nalaman namin na merong mas safe na daan kaysa dito sa expressway. Ayan, eto siya sa mapa. Parang mapunong lugar na for pedestrians only. So tumawid kami ng kalsada at dito na tayo napunta. Wala, papasok tayo sa gubat.
Wow! Wala ko ba safe? Ba't ang dilim tapos parang napakasukal? Oo nga pero nakakatakot lang tignan kasi papadilim na niya. Pero itong area na to, napakahabang walkway yan na may napakakapal na shade ng puno at halaman. So maganda siguro magbike at magrunning dyan kasi malilim. Nakakatakot pa rin. Tingnan mo, walang katao-tao, kayo lang. Paano kung ma-hold up kayo dyan? Kung meron mang masasamang loob dito sa lugar na to, within this vicinity, kami na yun. Pero mabait yung trato namin sa isa't isa. Isang patunay doon naghihintayan pa rin kami. So makapal nga yung mga puno dito sa paligid ng pathway, 'di ba? Pero nung may nakita kaming maliit na butas na tatagos ulit sa beach, dito kami tumigil para mag-regroup. At dito rin namin nakita yung sunset na bilog na bilog. Yung araw ngayon ay lumulubog sa Xiamen. Xiamen! Tayo po ay maglaan ng maiksing katahimikan para sa paglubog ng araw. Pwede ko ba i-ganon? Lang. Sige, alam ko yung joke mo. Ang araw ay lumulubog na. Ayan. Dahil dyan, meron kang isang pitik at 5 soft moves. Dahil dyan, meron kang 5 pitik with soft move. Layo pa namin, 28 kilometers away from our next accommodation. At nagbukas na kami ng mga ilaw namin. Gagabihin na kami for show. Pero push lang. Wow! After namin makita yung paglubog ng araw sa China, umalis na kami kasi hindi pa rin tapos yung masukal na pathway. Tsaka habang dumidilim, mas dumarami rin yung mga lamok. Ang haba nito, no? Gabi ng lagim. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabike hanggang umabot na tayo ng Hsinchu. Pero nandito pa rin tayo sa mahabang bike lane na napapagitnaan ng dagat at highway. Ganda, oh. Parte to ng bike lane. Tsaka confident ka na hindi ka malulubak kasi makinis yung kalsada. Nakita nyo pa ba ako? Speaking of visibility, tuluyan na tayong nilubugan ng araw. Malapit na kasi kaming kumalas sa napakahabang bike lane papasok ng city. Kakain daw muna kami bago kami umuwi. Para pag uwi, tulog na lang. Ligo, tulog. Eventually, kinailangan namin na iwan na yung bike lane. Lalampas kasi kami pag nagdire-diretso lang kami dito. Mula dito, papasok na kami sa busy na area ng Hsinchu. Malapit na daw tayo ayon sa mapa ni Budol Buddy. 7 km remaining. Layo pa rin. Layo pa rin pala. Akala ko, nandito na tayo. At dahan-dahan mas nagiging busy yung mga nadadaanan naming kalsada. And after so long, nakakita na naman kami ng stoplights, pedestrian crossings, mga sign na papasok na ulit kami sa sibilisasyon. Nandito na kami sa bahay ng Hsinchu. Sa wakas, nakarating na kami sa kakainan namin. Dinner daw muna bago mag-check-in. At sinalubong kami ng siklistang napakatulin. Walang iba kundi si Father Martin. Gusto kayo? We're tired. Kaya wala nang intro-intro, lamon agad. Dito kami kakain sa Sukiya. Correction pala doon sa previous episode, hindi Yoshinoya yung kinainan namin. Sukiya pala. Halos pareho lang sila nung Yoshinoya, mga rice bowl din yung sineserve nila. So hindi na ako nagpigil nung gabi na yan kasi simula nung umalis kami ng bahay at nagbike ng 115 kilometers buong araw. Ngayon lang may sasayad na butil ng kanin sa tiyan ko. Kaya nag-order ako ng gyudon set meal na mega size. Yan na ata yung biggest size na available nila. Tapos may kasama siyang parang gulay na side dish. Tapos meron din kasamang miso soup at napakaraming dahon ng sibuyas. Hindi pa rin nakontento ang mga pangyo, bumili sila ng milk tea. Pero after makabili, dumiretso na kami sa hotel namin kaagad.
Dito kami naka-check-in for tonight sa Forte Hotel dito sa Hsinchu. Dito na kami sa hotel namin. Pwede pasok yung bike. Ikaw na lang sa atin. Naman. Ko bullet roommate ko. Pero hindi pa kami nakakapasok ng kwarto namin nagkakalat na agad to si Pao. Nilagay niya yung milk tea niya sa feed bag niya tapos nalimutan niya. Nung papasok na kami ng elevator, pinatayo niya yung bike niya para magkasya. So tumapon tuloy yung milk tea na take out niya dito sa lobby. Naku po, binigyan mo po ng trabaho si ate. Muna na kayo. Tatagalog. Uy, tumutulo! Ay! Tumutulo! Ang pawis ko! After 115 kilometers of cycling from Taichung to Hsinchu, sa wakas, makakapagpahinga na rin tayo. Ano tayo? Ito yung bike ni Gilson. At least dalawang susi. Yes, tigisang kama. O, huwag mo gagambalain dito. Susulat ko ang El Filibusterismo dito, ah. Ikaw. Ay, nandito na kami sa aming home sweet home. At bukas magbabike ulit. Ayoko na. Pero bukas yung last day na may load. Full load yung bike. Bukas, nasa Taipei na kami. Pag-abot naming Taipei, pwede na kami magbawas ng gamit kasi nandun na yung parang pinaka-last hotel namin. Pwede na kaming pumunta ng Northern Tip na walang dalang load. So, mas magana yung bike nun. Pag natapos yon na umabot kami ng pinaka-north, pwede na kami umuwi. Tapos ng mission. At dyan muna natin tatapusin ang episode. Alam ko hindi pa tapos tong episode na to, kaya Kwento mo na kasi ng maayos. Sige. I-rewind lang natin yung kwento around dito. Yan. Bago pa matuloy itong lakad namin dito sa Taiwan, sinasabihan ko na sila na wag mag-aaway. Dahil mataas yung chance na mangyari talaga yon dahil unang-una, wala kayo sa comfort zone nyo at pangalawa, may kasama kayong ibang tao na posibleng yung ugali pala hindi nyo gusto. It's so boring. I'm so tired. Pero minsan, pa-joke ko na sinasabi sa kanila na kung hindi nila mapigilang mag-away talaga, tawagin muna nila ako para mabidyohan ko yung mga mangyayari. Malay natin, may magsuntukan. Edi magandang content yun, di ba? Pero nung nandun na kami sa mismong akto na may nag-aaway na talaga ng mga pangyaw, mahirap pala siya i-document on video. Parang may second hand guilt na hindi mo may paliwanag. Damay-damay kayo sa bad vibes ng mga taong involved doon sa pag-aaway. Tapos wala nang nagpapatawa, nagpapakiramdaman na lang kayo buong ride. Kaya susubukan ko na lang to ikwento gamit ang kung anong resources man na meron ako. Kasi mahirap talaga mag-video pag may tension na sa grupo. sino-sino ba kasi yung sangkot dyan sa issue na sinasabi mo? Pipicture ka? Tingin ko nag-away si Gilson at si Marlo. Pero even way before that, meron nang nangyari na ikinainit ng ulo ni Budol Buddy. Manood kayo mabuti kasi gusto ko linawin na both sides ay may pagkakamali din at wala akong kinikilingan sa dalawang panig. Gusto ko lang ikwento ng honest yung mga nangyari based sa mga nasaksihan ko nung araw na yan. At hindi ko rin intensyon na gawing clickbait or parang panghatak ng viewers at clout yung mga nangyaring hindi pagkakaunawaan ng dalawang tao noong araw na to. Dalawa kasi yung daan dito, di ba? Isang papunta sa tulay na hindi pa tapos nung time na yan at isang pabalik ng expressway. Si Gilson nauna siya sa amin kahit na wala siyang mapa. Dumiretso siya dito sa area na to ng tulay
Kami naman na nasa likuran niya, dumiretso kami pa highway. So in short, nagkahiwa-hiwalay kami. Kaming apat nandito, siya naman nandito. After some time ng pagbabike na hindi namin makita si Jilson sa harapan or sa likod namin, tumigil muna kami para mag-message kung nasa na ba siya. By this time, medyo umiinit na yung ulo ni Budol Buddy. Sabihin nyo nga na dumikit kasi siya sa may mapa, hindi yung may sarili siyang diskarte. Hinintay namin siya sa area na to, ito yan dyan. At dyan namin nalaman na mali pala siya ng nadaanan. Saan yan? Nasaan tayo? So hinintay namin si Jilson at dito kami nagkita-kita sa may intersection na to, yan. Medyo pangit na rin yung vibe ng grupo niyan kasi alam naming may mainit na yung ulo. And then around this forking road yan, dito ko nakita si Budol Buddy na tuluyan ng pumitik. Nauuna na naman kasi si Jilson so hinabol siya ni Budol Buddy. Tapos in-overtake niya ng konti si Jilson tapos sinabi niya, "Huwag ka kasing nauuna kaya tayo nawawala eh." Hindi ko magaya yung punto ng pagkakasabi niya pero yung delivery niya parang medyo condescending. So syempre hindi nagustuhan ni Jilson yung ganung way ng pagkakasabi ni Marlo sa kanya. Based sa description niya sa akin, para daw siyang tinatratong bata. Ngayon, ito yung opinion ko Tingin ko pareho naman silang merong mali. Una, ang mali ni Jilson, hindi dapat siya nauna sa amin kasi nga wala siyang mapa. Pag nangyayari kasi yung ganun, malaki yung delay na naidudulot niya sa grupo. Okay lang kung mahuhuli siya kasi kailangan lang naman namin siya hintayin kasi alam naming nasa likod lang siya. Pero pag nauna siya, hindi namin malalaman kung saan namin siya hintayin kasi posible na nauna pala siya doon sa lugar na hindi naman namin talaga dadaanan. Malalaman na lang namin kung nasaan na siya pag nagkaroon na ng communication. At dun sa communication na yun, specifically sa online communication, nanggagaling yung malaking factor ng delay. Kasi di ba pag nagbabay ka, hindi mo naman agad-agad masasagot yung cellphone mo pag may nag-message o tumawag sa'yo. Pangalawa, ang mali naman ni Budol Buddy yung way ng pagkakasabi niya kay Jilson na wag daw mauna. Wala, nagalit siya hindi niya nakontrol yung sarili niya. Meron man sigurong way para sabihin yun ng hindi ganong paraan diba? Pero ang reason kung bakit daw siya pumitik, malaki daw yung responsibility niya sa mga kasama namin. Lalong-lalo na doon sa mga taong walang mapa gaya namin ni Pau at ni Jilson. Kasi siya nga raw yung gumawa nitong ruta. Kumaga siya yung nakakaalam in a broader sense kung saan ba kami dapat mapunta. At medyo naawa ako kay Jilson kasi after nila mag-away, parang ayaw na niya kaming kasabay. Parang wala nang drive magbike si Jilson Parang deliberately binabagalan niya yung padjak niya. Hindi nga rin siya sumama sa amin mag-dinner Sa ibang lugar siya kumain. Pero huwag kayong mag-alala kasi nagkaayos naman sila bago kami umuwi ng Pilipinas. Pero sa ibang video na natin pag-uusapan kung paano sila nagkabate. So, ang moral lesson natin for today's video ay umorder na kayo ng GoFar X Taiwan Tip-to-Tip Dry Fit Shirt. Limited edition lang yan. I-follow at i-message nyo si GoFar for pre-orders. Okay? At dyan muna natin pansamantalang puputulin ang programang ito pero bago yan, recap muna natin kung nasa na ba tayo sa kabuuang ruta natin dito sa Taiwan. Dito tayo nagumpisa sa Family Mart sa Josha. At dito tayo natapos sa Forte Hotel dito sa Hsinchu. Konti na lang at matatapos na natin tong bike tour na to. Kaya kita-kita tayo ulit every Monday 7 PM para sa susunod na episode ng Taiwan Tip to Tip. Ako si Higad Pating, gumagawa ako ng cycling and travel videos. Kung natuwa kayo sa napanood nyo, pwede kayo mag-iwan ng like, comment, at pwede nyo din tong i-share sa mga kaibigan ninyo. Mag-subscribe na rin kayo sa channel na to para dumami pa tayo at sali din kayo sa Team Monday Facebook group namin. Dito kami nag-iiwan ng announcements about future episodes at mga merch na benta namin gaya netong T3X GoFar Dry Fit Shirts at mga Taiwan Tip-to-Tip sticker packs. Next episode, magbabike na tayo papuntang Taipei. Pero pag-aayusin muna natin tong si Jilson at Budol Buddy dito sa bahay ni Kuya sa Taiwan. Iba yung responsibility na nag-lead, Oh. na nag-follow.